mga kabayaning Pilipino, andito na naman tayo ngayon para sa panibagong reaction sa badminton. So, mag-react lang po tayo regarding po doon sa yung sinasabi nila na regarding sa insertions. Sabi nila, sa panahon daw ni Duterte, nag-umpisa ang insertions. Yun yung pagkasabi ni Soto eh. Naalala ko lang na panahon na yon si Soto, siya yung former Senate President that time. Bakit inallowed niya na magkaroon ng insertions? Ibig sabihin, alam ni Soto ang mga kulimbatan dyan nasa Senate and din sa House. Kaya bakit di niya sinabi kay Duterte na nagkakaroon pala na yung insertions that time? At nang sa ganun, maimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commissions. Kaya nga, di ba, nagbuo ng PSCC si Duterte at itinalaga niya si Greco Bilica. So maraming mga congressman ang hindi nakapag-insert, ang hindi kasi gawa nung talaga ang pundo ay nasa DPWH lang talaga. So, ang pagkakaalam ko dyan, itong si Yusek Cabral and then si Soto ay matagal nang nagkakakilala. Kasi biruin nyo, matakin nyo, after nang na-elect si Soto bilang Senate President, nag-chat sa kanya si Yusek Cabral and then inalok siya ng 500 for yun sa project. So, ibig sabihin, itong si Soto, kaya niya gusto niyang agawin ang posisyon ng bilang Senate President kasi meron siyang pinagtatakpan. Yan ay ko lang sa aking obserbasyon. Gusto niyang pagtakpan ang issue about sa corruption, kaya nga nagmamadali sila. Kaya nga sabi nila gusto nilang i-save ang dignidad, ang moral ng House of the Senate kasi nga nai-involve daw, nalilink si Jesus Cordero. So yun naman ang doon eh. And then this will be preparations for the impeachment trial na ipa-file ng mga kaliwang grupo for the next year. Kaya ito si Soto, ito silent killer to eh. Tahimik pero mapanganib. Itong klaseng tao na to, sabi nga niya, dito na siya tumanda eh. Wala daw siyang problema. Ikaw ba naman, mantakin mo, tagal-tagal mo na dyan sa alam mo na yung kalakaran, pero di ka lang nagbibisto kasi walang sapat na nagko-concern at nagre-reklamo about sa involvement mo dyan sa mga different transactions. Klaro naman eh. Sinabi niya pa lang doon, nahuhuli na siya. Bakit ibibintang niya pa na siya yung Senate President before, during that time, during sa panahon ni Duterte? Bakit hindi siya nagsabi na there was an insertions? Diba? Napaka-obvious naman itong si Soto. Isa tong taong ulupong. Unyango na nagbabalat kayo. Nagpapalit agad ng kulay kasi dahil nga sa kanyang sariling interest. So, di lang siya nahuhuli. Di lang siya natin na kasi nga wala namang mga issue masyado about sa kanya. Pero regarding sa mga issue, sa mga mabibigat na issue, may alam siya. So ibig sabihin, ikaw ba naman yung Senate President that time, tapos ilabas mo na yung yung kalakaran dati, di sabit ka. Ganun lang naman kasimple yun.
Bakit ka magsasabi na sa panahon ni Duterte nauuso ang insertions? Samantalang ikaw ang Senate President. So, that time pala, alam mo na. Isa ka din pala sa mga ano. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng connivance. Si Yusek Cabral, matagal na sa DPWH, meron siyang alam about sa'yo. Diba? Kaya nung ginisa siya ng ginisa, ando na nga tayo ni Senator Marcolita. Then later or pagkahapon, nagpalit kayo ng liderato sa Senado. Dahil ando na nga nakikita na yung kabuuang resulta sana. Mahuhuli na sana at mahuhuli kung sino-sino yung mga taong inaalok ni Cabral during that time, during itong na din panahon ni Marcos, no? Kaya yung sinabi nila na investigasyon ni Lacson, which is palabas lang yan, isang malaking lang yan para i-divert yung attention ng mga tao, ilihis yung attention ng mga tao doon sa tunay na may sala. Ikaw ba naman mag-expose ka? Siyempre, ang mga tao maniniwala. Because that is a part of their diversionary tactics. Agawin nila yung Blue Ribbon Committee kasi alam nila makapangyarihan yun Doon, mabibisto lahat. Andoon na ang ganda na ng sabi nila kasi Soto, hindi man marunong mag-imbestiga. Hindi ka naman marunong mag-imbestiga. How come na masasabi mo hindi marunong mag-iimbestiga? Sa tuno pa nga lang ng pag-i-interpret ni Senator Marcolita is wala nang kawala Natataranta na si Yusek Cabral O ngayon, asa na si Yusek Cabral? Bakit hindi niyo pinapatawag dyan? Nung nag-chat siya kay Soto. Diba? Tayo lang ginagago, mga Pilipino. Nararapat lang, napalitan din, pati yung Senate President. Dapat yung mga minority bloc, mag-aklas na din dyan. Mag-appoint na sila ng kung sino yung presidente na iupo nila. Kasi yan, no? Kay Soto, talagang yan. Dahil meron yan silang nilulutong plano para sa darating na at hindi na magugupo ng tuluyan ng mga Duterte. Sa ganun, hindi na makakatakbo. Yun naman talaga Sino ba nagpatakbo sa kanya? Martin Romualdez. Di ba? Under the ticket ni Marcos. Sino nagpanding sa kanila? Si Martin. Sila Saldico. Yan ang nagpanding sa election nila. Yan ang nagpapanding. Para makabalik sila at nang sa ganun, maagaw nila ang posisyon sa pagiging Senate President. Dahil nga meron kasi silang binabalak, may plano silang gusto nilang ipapatupad. Yan yung isa sa hidden agenda na nakalista nasa bucket list ni Soto. Maniwala kayo. Hanggang dito na lang mga kabayani Pilipino. Maraming salamat sa panonood sa YouTube nito. Babus, mag-ingat kayo lagi.